Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Sino ngingiti? Face to face. Inyong bangayan? Face to face. Huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Woo! Yes! Mas malakas sa palakpakan at sigawan! That's right! Magandang hapon mga kapatid. Ako po si Donita Nos. Of course, ang inyong bungangerang taga-Buyo. Pero hindi lang sa bardagulan. Gusto ko rin, of course, ang kaayusan. Tama ba ako? Sa usawerong pula! Pula, pula, pula! Pula, pula, pula! At ako naman ang inyong cutie na import na taga-Buyo ng Team Puti na si Ryle Santiago. On point ang mga hugot namin at patama namin. Tama ba? Puti, puti, puti! Puti, puti, puti! Kaya naman galaw-galaw at makisawsaw dito sa Face to face, harapan! At sa bawat hamon sa buhay, sila ang magsilbing gabay. Kaway-kaway sa ating harapang tagapayo. Of course, ito na siya. Oh, naku, favorito ko to, di ba? Attorney Lorna Cabunas. Love Guru, Dr. Love, Brother June Banag. And our resident psychologist, Dr. Camille Garcia. At para mamagitan sa alitan, mag-ingay para sa ating pambansang referee, Corina Sanchez Roy! Ate Coring! Ate Coring! Ate Coring! Ate Coring! Ate Coring! Ate Coring! Okay, I get the drift, okay? Okay, maraming salamat. Naku, ibang ingay natin ngayon sa studio. Salamat, Donita, Ryle, welcome back. At ating harapang tagapayo, ano ang ating ipinagluluksa ngayong araw na ito? At lahat kayo yung nakaitim? Okay. Ako naman po naniniwala na anumang alitan hindi natin naatrasan. Basta, face to face, harapan! Teka, Donita, ba, alam nyo, napansin ko, ang dami nakaitim. Pinag-usapan nyo ba yan? May pinagluluksa ba talaga tayo? Parang kayong mga sad. Bakit mga sad ba? Walang sad dito sa ating programa. Kaya, Donita, hindi ba stand-up comedian ka? Ay, oo naman. Ate Pasayahin mo Corina. naman kami. Oh, pasayahin. Ay, ano ba yan? Pasayahin mo naman tayo. Okay, come on, sige, come on, come on. Muna kayo. Mas maganda na kaupo kayo para kayo nanonood. Alam mo ba, Ate Corina? This better be funny. Sa experience ko sa family ko, sa totoo lang talaga, tinago ko yung pagiging bading ko talaga. Ang hirap-hirap ng buhay ko kasi hindi ako matanggap ng family ko. Isang gabi, gusto ko talaga yung maging babae. So, sali ako ng Miss Gay. First time ko sali ng Miss Gay. Nag-makeup ako sa taas kasi walang tatay ko eh. Ganyan, makeup ako, pak, lahat. As in babae na, pagbaba ko ng hagdan, nakita ko yung tatay ko sa baba. Grabe, ang takot ko talaga. Sinigawan talaga. Ano yung Rolando? Di ba sinabi ko, ayoko na mababakla at pamilya? Sabi ko talaga sa kanya, ate ko rin, pabakla talaga ako. Wala ka naman ka. Hindi, ayoko naman mabakla ka dito. Doon talaga, sabi ko, pabakla talaga ako. Hindi ko pwede. Umakit ka sa taas. Ang pangit ang makeup mo. Gamitin mo yung makeup ko. Pabakla rin pa ng tatay ko. Okay na ba? Okay na ba? Ate ko rin, masaya na po. Oo, ako nang bahala sa dagdag na TF mo. Ang ate ko. O, di ba? Sayang naman yon. Gets mo, Ryle? Gets ko naman, pero medyo may part lang ako na hindi malinaw. Ano yun, Ryle? Ano? So, ikaw, lolo mo, tsaka tatay mo, tama, di ba? Oo. Sino pinakamagaling mag-blend? Ayun, lolo ko pala talaga. Blend! Oh my gosh, mag-blend! Alam ni Ryle? Ryle yung mag-blend. Oh, Ryle, ba't alam mo yung mag-blend? Oo. Donita, kung aamin ako, saan ako din? Okay ang punchline nito. Okay. And speaking of talent fee, yan ang naging ugat ng away ng mga stand-up comedian. Ang ating kaso ngayong araw, okay? Hindi daw patas na bigayan ng TF. Kaya sigaw ng mga komedyanteng galit. Money heist.
maling-mali pa rin po yung ginawa ni Lavinia at ni MJ Brown na pagsulot po doon sa client. Welcome sa lugar na punong-puno ng K-tawanan. Pero sa likod ng mga masasayang ngiti na yan, may namumuo na palang alitan. Si Kokwa kasi isa yan sa mga performer na hinahangaan ko. Tsaka siya yung dahilan kung bakit ako naging performer din. Si Kokwa magaling din naman, pero mas talagang pagdating sa performance, ang mas binabalikan talaga sila Lavinia at saka si MJ Brown. Kasi si Kokwa, madalas parang iniiwasan na rin kasi ng customer gawa ng malakas humingi ng tip. Todo kayod sa entablado. Pero nang magkabayaran na, nako, mayroon daw mga nadihado. Wala silang karapatan na mag-demand kasi una sa lahat, si Kokwa po ang kumuha sa kanila kung ano po yung napag-usapan namin na TF o kung ano man po yung ibigay na TF ni Kokwa or nung booker na TF ko. Kung umuuman po ako, yun na po yun. Wala na po akong kailangan pang i-demand kasi yun nga po yung napag-usapan. Time out muna daw siya sa pagpapatawa dahil ngayong hapon, face-to-face ang kanilang entablado. Ayan, performance level din kaya ang kanilang magiging bangayan. Kokwa, humarap ka na! Wow, outfit pa lang. Di ba Coco dapat yung ang pronunciation nun? Hindi, Coco po kasi binasa sa kulay ko. Ah, Yes. diyan ka kumikita, no? Yes po. Diyan ka kumikita. Basta alaga mo yung, yung kalusugan mo, ha? Yes po. Okay yan. Ngayon, Kokwa, ano ang problema mo? Ang problema ko po yung mga chismis na kinakalat nila Lavinia and MJ na medyo nakaka-alerto na kasi ultimo yung mga client ko naapektuhan na sa mga chismis na Ano yung chismis? na kesyo raw hindi raw ako patas, magbigay ng budget, even sa tip, which is wrong. Mali yung mga paratang nila kasi pagdating sa budget, nagtatanong ako beforehand kung okay ba sa'yo. Pag okay ka, so deal na tayo. Sa tip naman, imposible yung manglamang ako kasi every time na may mga show kami, sila pinapahaw ko ng tip. Ah. So para ako walang issue sa akin kasi nga yun ang nagiging connotation nila sa akin. May mga ganun doon na keep si me, gano'n. Ano yun? Anong ibig sabihin nung... Yung ano po, may Keep si- kinikip yung tip. kinikip yung tip. Ayun. Teka, pero pare-pareho kayong bar. Yes po. Nagtatrabaho. Apo. Pero maganda naman yung samahan nung una. Nung una maganda po kasi halos lahat sila, ako nagpasok po. Ayun. Oh. Even the events, ako po nagbibigay, ako naglalakad, ako nakikipag-usap, ako nakikipag-negotiate. Ikaw ang nakakahanap ng racket. Yes po. Yung mga gimmick nyo na extra Lahat po. na pagkakakitaan. So anong epekto sa kabuhayan mo, yung mga chismis? Yung sa kabuhayan, ang natatakot po ako na mawalan ako kasi parang market yan ginagawa nila. Parang nasisiraan ako sa mga kliyente ko. Hindi ito ma-referee ng may-ari ng bar. Hindi po kasi yung may-ari po ng bar hindi masyado visible sa bar. Yung manager lang po. Hindi rin kaya ng manager. Yung mga alitan nyo doon. Hindi namin, hindi po kami nagpapakita ng alitan. Hanggat maaari pagsampa ng stage, Oo. show must go on. Narito naman, ang hindi raw makontento sa kanyang talent fee. Ito na yung pinanggalingan ngayon. Maririnig natin sa kanya yung pinanggalingan na insidente ng tip na hindi daw nakarating sa kanila. Lavinia, humarap ka na! Ayan. I love your outfit. Thank you so much. Oo. Okay, so Lavinia, ano ang problema mo? Ayun nga po, yung ini-issue niya lagi sa amin, yung
sinulot ko raw yung client niya, hindi ko po ginagawa yun. Kasi una sa lahat po, yung client niya ang humingi ng number namin. Basta hiningi po yung number namin ng client niya, which is pinaalam ko naman po sa kanya na kinuha po kami. Tapos ini-issue niya po na inagaw namin yung client niya. So yun po yun. Tapos yung about po sa tip, na sinasabi niyang hindi po talaga, sinasabi namin hindi pinaparating niya, which is totoo po yun. Hindi po talaga sa amin nakakarating. Okay. Meron kasi pinanggalingan ito na gimmick, di ba, na racket, na ikaw ang nakahanap ng event po. magbabayad para mag-perform Opo. kayo doon. O, kinuha naman kayo. Opo. Nagkasundo kayo sa halagang 5,000. Opo. 5,000 Opo. para doon sa performance na yon. Nabayad mo naman yung 5,000. Total po yun, na-close ko po yung deal ng 20,000. Tapos dalawa sila kinuha ko. Nagtanong ako, yun po talagang like ko process yun. Magtatanungin kita kung okay. Pag umokay ka, so deal na tayo. O, gano'n naman talaga. Kaso pagdating po doon sa event, dahil may segue po ako noon, so iniwan ko sila. Pagkatapos noon, sumegue ako sa isa. Nagkausap sila ng client. Nalaman nila na 20,000 daw. So din nila ako inana, bakit ang laki-laki naman sa'yo? Ito lang sa amin. Tapos hindi ka man lang nagbigay ng konting bonus Okay. sa amin. Pero kung 20,000 yung kontrata, 5,000, tigli 5,000 sila. So, 10 sa'yo. Apo. Yung ba ang sinasabi Actually mo? po, yun ang nangyayari po sa tip na yun. Kaya po kami nagreklamo about din sa talent fee kasi po, minsan 45 minutes lang po siya, tapos kami po mag-run ng 5 hours ng event. So, ang nangyayari, kami po yung pagod na pagod. So, parang, dahil may segue siyang another event, so, ang nangyayari po, kami yung, sabi ko, teka lang, sabi ko, parang pagod na pagod tayo, bakit sobra naman ata, below the belt? Kukorek lang kita. So, yun po yung naging issue na. Tapos sa yung sa tip naman po na nangyayari, minsan nakikita talaga namin sinasabi ng client, ito tip nyo ha. Pero ang nangyayari kasi, minsan hindi niya na inaabot. So sinasabi niya, bakit ang usapan natin 5,000 lang? So yun lang. Pwede idaan na lang yun sa mag-usap kayo? Yun nga po, kinakalat niya kasi na kesyo ang ginagawa na namin yung client niya. Tapos kesyo ganito, ang dami niya ng issue sa amin. Yan din naman ang depensa ni Kokwa kasi siya naman ang kumuha sa inyo. Siyang humahanap ng racket. Mabuti, kinukuha pa nga kayo. Yun na nga lang, hindi malinaw ang terms. Yun. Sino nga ba, kailangan pa ba talaga mag-agawan ng jokes? Sino nga ba ang magaling magpatawa sa inyong dalawa? Ay! Daanin na lang muna natin sa showdown. Tama? Showdown? Showdown? Okay. Puti! Okay, abangan ang showdown ni Kokwa at Lavinia sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Feel more face to face. Pero teka muna, matanong muna si Donita, ano ba ang proseso pagdating sa piyesa sa pagpapatawa? Para po sa akin bilang stand-up comedian, na pinagmulan ko naman talaga, ganyan. Meron tayong tatawag na respeto sa mga tao na mismo talagang sila nakaisip ng joke na yon. Usually, wala naman kasing ganun eh. Pag binitaw mo on stage, syempre narinig na ng ibang bakla. So feeling nila, nakuha mo lang yun somewhere din, ganyan. Pero hindi nila alam na galing sa'yo, pinaghirapan mo, pinag-isipan mo yon. So, sa mga bakla, sa mga stand-up comedian, sinasabi ko na respeto. Kung kanino yung unang narinig yung joke, kanya yon. So ngayon, irespeto mo. Pwede mo namang usually gamitin yan, humingi ka lang ng paalam na parang pwede ko mang gamitin, ganyan-ganyan. Nasa tao yun kung papayag o hindi. Kasi maraming jokes naman na pare-pareho kami ng binibitawan. Depende lang sa pagdi-deliver mo yun, kung gaano kagagaling para mapatawa mo yung mga tao. Ayan. Kailangan pala talaga. Yes. Nirerespeto. Meron ding, kumbaga, plagiarism. Tama. No? Na ginaya mo, ninakaw mo yung joke niya. Yes, ang dami. May patent ba yan? May pinapatent ba yan? Hindi. Mamaya tanungin natin si Attorney Lorna tungkol sa pagpatent ng jokes. May ganun din pala. Based sa experience mo, pagdating naman sa talent fee, paano naman? Yan, para sa akin sa talent fee, no? Sinabi ni Kokwa, siya yung nakakuha ng racket. Ngayon, may mga kliyente na sinama niya lang. Ngayon, nakita ng kliyente. Parang feeling niya mas nagalingan siya dito. So parang
ilang beses ko na kinuha si Coco, parang gusto ko kayo naman. Ganon. So, pwede naman silang kunin. Tama yung ginawa mo, sasabihin mo lang kay Coco bilang respeto din na siya ang nagpakilala sa'yo sa client. Oo, kasi dumiretso na Ganon. sa'yo. Oo. Pagdating sa TF naman, sa akin kasi transparency. Kahit malaki yung part ko, basta sasabihin ko sa inyo, itong show na to is 20,000 or 50,000. Pero bibigyan ko kayo ng tag ganito. Ito yung sa akin. Papayag ka ba? Pag hindi ka pumayag, okay, hanap ako ng iba. Pero ngayon, yung sa akin, yun. Kasi ako naman talaga yung gumawa nun. Pero, transparency, sasabihin ko sa inyo kung magkano yung show na to. Ayun ang importante. Paano sa tip? Kasi ang kontrata 50,000, 20. Sige, magbibigyan ko ng 10. Paghati-hatian nyo. Yan ang Hindi tip na, na yan yung tip na yan. So, paano ang tip? Sa tip, pag sa bar, sa amin, lahat ng tip talaga, may iba kasi na kung kanino binigay sa kanya lang. May mga ganun. Kung guest mo naman, umupo ka sa table nila, regular guest mo yon at sa ilalim o sa binigay sa table mismo, sa amin po, sa'yo yan. Okay. Pero pag once inabot on stage, kung ilan ang performer, hati-hati ng pare-pareho. Ganun siya. Ayun. Dahil meron silang sinasabing akusahan ng nanakaw ng mga jokes. Di ba? Mula sa isa't isa. Alamin muna natin, sabi nila may kanya-kanya na silang diskarte at estilo sa kanilang pagtanggap ng talent fee. Eto na. Alamin natin at daanin na lang natin sa Pagpapatawa Showdown. Ayan! Puti! Ikaw naman, Puti! nasa kanila. Ayan. Ang gagawin daw natin dito, Ate Kuring, gagawa natin ng mga eksena tong sapatos na to. Kaya ba nandyan yan? Yes. Kala ko naiwan mo So ako kagabi. mauna. Oo. Sige, suka mo! Barel. Ayun, pwede. Sige, subukan mo. Pwede. Ikaw naman ngayon. Gawan mo ng eksena ang sapatos. Okay, ilang order nyo? Regular or special? Ano yan? Panghal. Sa yelo. Panghasa ng yelo. Yun ang ba alam mo? Bakit sa'yo? Oh. Thank you for calling PLDT. PLDT, wala ka nga pambili lugaw? Thank you for calling Lavinia. Okay na? Okay, Eto, hindi mo alam? My God, yun lang alam mo? Telepono lang? Ano ba sa'yo? My God! Eto mga ganyan, pwede yan bakla. Pagkapasok ko ng trabaho, okay, ina ko. Dahil, my God. ganon. Ano, My bandik God, lang? yun lang alam mo. Oh, Lavinia, andyan ka pala. Puti! Si Ate Kuring daw, tatry natin. Ate Kuring! Meron ba? Kahit isa lang Ate Kuring. Alin? Try natin. Baka yan. Ano? Kahit ano lang. Ay, nako. Una, katerno siya ng suot ko, di ba? Katerno siya ng suot ko. So, kailangan, ayan. Dahil pinag-aawayan ninyo, akin na lang siya. Ate Coring! Teka muna, nasa na yung kabila? Ano ba? Mag-isa lang ito? So, eto ngayon, sinuot na talaga eh. Ang susunod nating tatawagan, tetestigo na inaagaw din ni Lavinia, hindi lang ang jokes, kundi ang kliyente ni Kokwa. Rampa, humarap ka na! Ay! Puti! Alam mo, yun ang... Sinungaling. Kapal ang mukha mo. Naku, galit na galit. Ang pangit mo, sinungaling ka pa. Sinungaling ka. Bakla, wala kang pustiso. Pangit. Bakala mo. Bakla. At least hindi ako Bakla, mukha ka nakakagamyado. ba na ng gal? Sinungaling ka pa. Kapal ang mukha mo. Okay, teka muna, Rampa. Okay, galit na galit si Rampa. Bakit galit na galit ka kay Lavinia? Kasi Anong problema mo? Narinig ko po kasi yung paninira nila sa kliyente ni Kokwa eh. Wala silang hindi nila kinukonsidera yung binigay na sa kanila yung racket. Tapos sa mga tip, sa TF, kahit pa paano hinahatian kayo pa nagreklamo.
tumatagos ba sa isip at puso mo yung fact, di ba? Yung katotohanan na talagang si Kokwa nagmalasakit din sa inyo at binigyan din kayo ng puwang sa pagtatrabaho. Yun. Naiisip mo rin naman yun. Opo. Oo. Pero kasi nga po, di ba, nalalaman po kasi siya na sobra-sobra sa sila po. sa puso. Magkaiba yun. Kasi puro panlalamang. Iniisip mo lang, pero hindi mo sa puso. Kasi nga, wala kang respeto at wala kang utang na loob. Kahit eto, hindi ko bigyan ng trabaho, pakatandaan mo, teacher to. Kaya bumalik sa eskwelahan, kaya magturo. Eh, paano na? Paano pag wala ka na ng-copy and joke? Saan ka na pupulutin? Excuse me. Kaya ko. Wag ako. Oy, Rampa, nagtuturo ka talaga, Rampa? Yes po. Talaga, anong subject? Ano po, nagturo po ako elementary po. Ituloy nyo ang bangayan ninyo mamaya dahil meron din akong importanteng tanong kay Rampa. Paano nyo ginagawa yung braid ng buhok niya? Okay, ang sagot sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Puti! Face to face. Puti! Okay. O, yung tanong. Okay, ang tanong, ang mahiwagang tanong, paano ginagawa at gaano katagal yung ginagawa ang buhok mo? O kinakabit mo lang ba yan? Kinakabit ko lang po to. Pero ito po is ito po yung mga gamit na wig before. Then, binraid ko lang din po siya. Ayun, tapos kinakabit na lang. Yes po. Ganun pala yun. Pag tinanggal, pusod ka lang. Yes. Ganun pala. Okay, tumigil ka ng pagtuturo sa international school Yes dahil nabungi ka. Yes po. So anytime, pwede ka naman bumalik, basta bigyan ka ng pustiso. Yes po. Pero ako naman po, kahit na nabungian ako, nag-a-accept pa rin po ako ng tutorial. Okay. Okay. O pwede naman kasi may libre kaming papustiso. Yes. Tutulungan ka namin. Okay. Okay. So, bakit kaya ito ginagawa naman daw ni Lavinia kay Coco, kay Kokwa, dahil tumutulong naman daw ito sa kanya. So, ano naman ang masasabi mo doon? Meron pa bang ibang galit maliban doon sa mga eksenang binanggit na ninyo? Ayun nga po, yung about dun sa niya. Ang dami niya pong ini-issue sa amin na minsan nalalaman ko sa ibang bakla pa, sa ibang mga bakla. Uy, sige, ganito may issue na naman sa'yo, ganyan. Harapin mo kaya, magharap kaya kayo niyan. Lagi na lang may issue sa'yo, ganyan. Ayan ang mga ebidensya natin sa harapan natin. So, Ryle, ayan, mic ni Lavinia. Ano bang nangyari sa mic na ito? Ayun. Ano nangyari dyan? Ipinukpok ko po sa kanya. Ay! Meron kasi kami joke na yung about sa dibdib na parang, totoo ba yung dibdib mo? Kasi nakabara po siya. Sabi ko, parang hindi naman totoo. Testingan natin. Tapos may kata, I want somebody. Tapos pag tayo natin sa ulo, napalakas po yung pukpok ko dito sa ulo. Pero part pa rin po ng joke, sineryoso niya. Nagalit ka. Bakit ka nagalit? Kasi po parang feeling ko pinipersonal niya talaga yun. Kasi malakas talaga yung pagpalo niya. Mali. Feeling ko talaga personal. Kung ipo-personal ko yan sa pang-aagaw mo sa boyfriend ko, hindi ko gagamitin. Okay. So, sino naman yung boyfriend mo na inagaw niya? Ano po yun? Boyfriend ko siya for 2 years. Tapos, alam naman niya ko ng mga effort ko. Sabi nga niya, lagi ako si Juliana Panomo. Painom ako ng painom sa mga barkada ng joke. Alam niya yung effort ko. Tapos nalaman niya, nagkahiwalay na kami. Si Bakla, unti-unti na pala, hindi na pala Lavinia ang pangalan. Siya na pala si Snakey Serna. Snakey si Juliana. Hindi ako lumandi sa Jomo. Yung Jomo lumapit sa akin. Girl, hindi totoo yan, girl! Sorry, Kokwa. Hindi totoo yan. Sorry, Kokwa. Ako ang nilalapitan. So, kung may kakampi si Kokwa na talagang palaban, meron din si Lavinia. Eto na, MJ Brown, humarap ka na! Eto na ha. Meron na akong bagong paggagamitan nitong sapatos. Magsitigil kayo. This is a deadly weapon. Alam mo ba yon? Tama na yan. Naku, ganyan pala ang hair ni Ganyan ang hair ni
Ano nangyari? Rampa, natanggal. Hindi ka maganda. Natanggal. Ayun. Maganda yan. Nagmamaganda. So, Gawa-gawa ka ng bigkis kwento. mo. In fairness, maganda yung buhok niya. Oh, maganda ang gupit. Okay, ano ang problema mo, MJ? Pinagbibintangan niya po akong kumuha ng mga accessories niya. Okay, accessories. Okay, ano ba yung mga accessories na yon? Mga kwintas, Rampa. mga singsing. Actually, Sinungaling mga ano, yan. yung accessories po yun, bracelet, saka kwintas. Wala naman tayong kasama eh. Dahil dalawa lang. Ano kukuha Ang dami-dami nating magkakasama doon sa dressing Naku, room. tayo lang dalawa. Hindi totoo ang sinasabi mo. Sinungaling Naninira ka. ka lang. Naku. Sinungaling po Sa na ating talaga. apat, ikaw ang lagi nawawalan kasi pati ang ngipin mo, yung pustiso mo, nawala mo. O bakit kinuha mo? Kasi nga, kung hindi mo nawala, nilunok mo. Oh, Pili mo kasi si Darla Wow, ka. tingnan mo So, naman. matagal na kayo nagkakainitan, MJ. Opo. Kayong dalawa ni Rampa, MJ dito kay Lavinia. Doon sa lahat ng narinig mo, Hindi po talaga totoo na inagaw niya yung jowa ni Kokwa. Yung, Pero ininagaw. Yung jowa niya yung lumapit Pinagtulong mo pa sa sa bahay. Yun. wala po katotohanan yan. pero totoo ba na nagkakaagawan ng jokes? Nagkakasulutan ng jokes? Rampa? Yes po. Ano yun? Ibig sabihin, ginoke na ninyo tapos gagamitin nila yung Opo. joke? May pagkakataon po, madam, na nasa stage kami apat, ibabato ko. Naka-standby na ako para ibato yung joke. Siya magbabato, siya magbabagsak. Sabi ko, so ang tendency, bababa ko na naman. Sabi ko, okay, ikaw na naman pala, di ikaw na. Nauna na siya. Oo. Tanungin nga natin si Attorney Lorna. Alam mo marami dito, Attorney Lorna, legal legal na mga usapin. So, ako, I'm very interested to know kung ano ba talaga, merong bang patent o merong bang intellectual rights ang isang komedyante sa kanyang inimbento at pinag-isipan na joke. Gusto ko lang i-differentiate, no? Kasi sinabi mo patent, no? Sa tinatawag natin intellectual property law, tatlo yun. Merong tinatawag na trademark, may patent, tsaka may copyright. Copyright naman, ito ang applicable sa inyo. Ang copyright, yun ang galing sa creation nyo. Kagaya ng jokes, iniisip nyo yung joke na yun, copyright mo yun. Ang maganda sa copyright, hindi kailangan i-register. From the moment of creation, the moment na naisip mo yon, sa'yo yon. Example, no? Kasi may kaso ko noon kay, alam niyo naman si Cherry Hill, no? Meron siyang famous slogan na You're nothing but a second-rate, trying hard copycat. Nung ginagawa yung film na yon, wala yun sa script. Naisip niya yon on the spot. So kanya yun, yung slogan na yon, you're nothing. Ginagaya yun, you're nothing but. In fact, nagkaso kami sa isang company na ginamit yan. Kahit na hindi mo i-apply at walang dokumento, basta That's mapatunayan, yours. ikaw ang nakaisip. Sa'yo yun. Ayun. Kasi hindi kailangan mag-register copyright yun. Sa'yo yun. Yun ang difference. Ayun, pwede pala yun. Pwede pala yun. So, ano naman ang mga opinion ng mga sausawero at sausawera? Dito, Ah, ito. ano ang depensa ninyo? Ate ko rin sa pula, of course, ang magsasalita si Kokwa. Kokwa, ano gusto mo sabihin? sorry. Hindi pala si Kokwa. Ito pala. Copyright tayo. Baka copyright tayo. sorry. Ano bang gusto niyo sabihin? Sa akin, para sa akin kasi pagka nasa posisyon tayo na tumulong, syempre, lubos-lubusin natin yung pagtulong. Pangalawa, yung transparency kasi, total magkakasama naman, magkakaibigan naman. So, dapat transparent talaga para wala nagiging usapin. Kasi yun doon naman nagsimula di ba na nagka-booking nga, o hindi man booking, nagkaalamanan kung magkano yung talent fee, nagkasabihan kung magkano yung nagkabigayan. So, doon lang sana, naging patas na lang. So, yung effort din kasi, kailangan makompensate din kahit papaano. Yun ang pagkukulang. Tama. Yung malinaw na usapan, transparency, ayun. Sa'yo, okay na. Okay. Dito naman. Kanina ano ko po naman? naririnig galit na galit lalo na sa usapang talent fee. Tapos lalong nagalit ng usapang jowa. Mami, bakit dapat natin kampihan si Kokwa? Kasi para sa akin kasi mabait naman yung tao. Kasi siya, parang lahat siya, ginagawa niya ang paraan para sa mga talent niya, gano'n, kumbaga parang hindi niya inisip yung pera. Dapat gano'n din sila. Maging mabuti rin sila dito kung saan sila nagsimula. Ang isipin nila, yung pagmamahal na lang. Yun ang mas maganda. Para sa pagmamahal. May pagkukulang sa bawat panig, yun ang nakikita ko, Pero nandito rin mismo,
Eto nandito rin mismo sa studio natin ang manager ng bar na kanilang pinagtatrabahuhan. Kanino kaya siya papanig? Sa pagbabalik yan ng Face to Face, Harapan! Harapin mo face to face. Puti! Saan kaya papanig? Saan papanig ang manager ng bar? Okay. Yan ang malalaman natin mula kay Mark Dave na nandito na. Ayan, pwede mo nang puntahan, Ryle. Actually, alam nyo, ang bahay natin is Resto Bar, yung comedy bar natin. Siyempre, parang bahay na natin yan, so kailangan natin may binubuo tayong parang isang pamilya. So ako po yung nagsisilbing nanay nyo. Bilang nanay nyo, kayo magkakapatid, so kailangan mas maganda mapag-usapan para maging buo yung ating pamilya. Tama. Diba? Oo. Anong pangalan ng bar para ma-plug mo naman? Tipsy Cow. Hello po. Tipsy Cow. Diyan sa? Yes, Cavite lang po kung medyo malapit kayo sa Cavite. Ayan. Dasma, yan. Okay. O, ayan, mga taga Cavite, ha? So, wala kang papanigan. Yes, mas maganda dahil mahal ko naman sila dahil ito naman ay mga nagsimula sa akin. Ay dati rin po akong stand-up comedian. So yan, mga kasamaan ko po yan at mahal ko naman sila lahat. At okay din sa'yo na rumarakit sila sa labas paminsan-minsan. Yes naman po, yun naman po ay karapatan po nilang kumita at magpursigit, dumiskarte sa ibang bagay. Ayun. Tip na binibigay sa loob ng bar, ano ang patakaran ninyo? Ayun lang po talaga. So pag ganun nga, gaya ng po sinabi po nila, kapag ibinabot po sa mismong entablado, kailangan po yun ay hati-hati po. Kung ilan po yung nasa entablado, kailangan hati-hati po yun. Kung lima kayo maghahati. So, pero sa gusot na ito, itong gusot na ito, alam ko mahal mo silang lahat, no? Sino bang nagkamali? Sa tingin ko po, parehas lang naman po kasi sila may pagkakamali po. Si Kokwa, si Lavinia. Si Lavinia kasi parang hindi tanggap yung mga nangyayari sa kanilang usapan. Si Kokwa naman po, talagang bilang isang mentor nyo, di ba? Kulang ng paliwanag. Di ba? Medyo nagkukulang lang ng paliwanag. Yes. Kung ano ang terms ng kanilang engagement. Walang transparency nga. Yun nga ho. Yun, yung transparency. So, anong tingin ninyo? Ito ba'y bagay na pwede pa ninyong mapagkasunduan? Sige, bago kayo sumagot, tanungin muna natin ang trio tagapayo, okay? Unahin na natin si Doc Camille. Thank you, Ate Karing. Okay, unang-una dito, no, kitang-kita kasi as an individual, kung kayo ay talagang sabihin natin, magpre-present kayo ng mga jokes nyo, talagang pag nagkaroon ng ganitong away, yung productivity naapektuhan eh. At the same time, alam nyo, napaka-importante dito yung respeto sa isa't isa. Kasi bilang isang team, isang pamilya kayo dun sa stage, imbis na mag-compete kayo, dapat mag-collab kayo eh. Kasi anong unang-unang mangyayari dito? Pwedeng masiraan yung bar. Sasabihin ganun, ang pangit naman ng mga nyo, yung mga stand-up comedians nyo. Diba? Yun yung pinangangalagaan natin. There's such a thing as yung righteousness and wrongness of a joke. Siguro pagdating sa ganyan, meron din siguro pagkakataon na tignan natin maigi, meron naman ethics of comedy and humor. Kung hindi kayo, Becky, pagdating dito, tayo ay human beings na merong good values. Yun lang po. Ayun, good values. Yun. Kasi pag maayos din ang kabuhayan eh. Di ba? Ang buhay-buhay. So, okay, Dr. Love. Ay, salamat, Ate Kuring. Kanina ko pa nadidinig yung transparency. Alam niyo, maganda yung transparency. But in reality, sa negosyo, hindi po pwedeng palaging may transparency. Pag bibili ba kayo sa isang tindahan, sasabihin sa inyo nung nagbebenta, o tumubo ako sa ng 5 piso, ha? Hindi. Ganon din kay Kokwa. Ano? Siya ang humanap ng racket, binigyan kayo ng pagkakataon na kumita, you agreed to the amount, tapos na kayo doon. Kasi nagkasundo na kayo. No? Kay Lavinia, you will have to forgive me, pero kanina pa kita inoobserbahan, parang punong-puno ng galit ang puso mo that you sometimes resort to insulting other people. Siguro sa mga stand-up comedian, normal yon sa stage. I hope you didn't do it here.
para lang mainsulto siya, no? It's puno ng galit na hindi maganda. Panghuli na lang to. Kami na mga nanonood sa inyo ay humahanga sa inyong mga talento, no? Pero tinitingnan din namin ang kilos ng bawat kaanib ng LGBTQIA. Yung hinahanap ninyo sa amin na acceptance, pagtanggap namin sa inyo, tinatanggap namin kayo. Pero gusto naming makita, pwede ba kayo sa isang lipunang sibilisado? No? Maia-apply nyo ba? Sana lang ma-apply natin yun para mas maganda ang inyong stand-up comedy bar. At alam ng tao, pagpasok nila doon, ang nagpa-perform, magkakasundo, parang isang pamilya. Parang kami dito. Salamat, Ate Corinne. Ayan, thank you, Dr. Love. Kay Attorney Lorna naman, gaano po ba kahalaga na sa bawat racket ay may malinaw na kasunduan? Di ba kailangan pa talagang laging may pinipirmahan sa ganitong pagkakataon para walang gulo? Alam mo, depende sa industriya, no? Sa mga entertainers, pwede naman handshake. Kasi sa batas, hindi kailangan laging kontrata. Handshake, yung nag-shake hands kayo. Talagang ang best practice dyan, may kasulatan. Para malinaw yung professional fee, malinaw yung tip, no? It is always advisable, lalo na sa industriya nyo, ang dami-dami nyo, na walang samaan ng loob. Idadagdag ko lang, no, kasi meron tayong batas. Meron tayong batas tungkol sa tinatawag na service charge. Yun, pag service charge, kagaya ng bar, restaurant, pag may resibo at may nakita kayong nakalagay service charge sa Republic Act 11360, tinatawag na service charge law, malinaw. Kunyari, ang service charge 10% ng bill. Yung 85% nun para sa mga empleyado. Equally. Yung 15% nun para sa management. So malinaw yon pag hotel, restaurant, etc. Pag may nakalagay na service charge, walang mag-aaway kasi batas yon. And lastly, meron tayong napakabagong batas na tinatawag na bawal bastos law. Ay, may ganon? May bawal bastos. Bawal bastos law. Oh, mabigat yun. Sa working place natin, sa bar, yung ginagawa natin ngayon, no, bastusan yun. Naku, merong imprisonment yan. Pero pwede naman yon, Attorney Lorna, pag sila nagkasundo na sila mag-iinsultuhan. Oo, okay Pero yun. sa mga comedy bar kasi, Attorney Lorna, madalas yung audience biglang iniinsulto. Oo, hindi pwede yun. Yun ang bawal na. 6 months imprisonment, 100,000 fine. Ay, ganun pala yun. Okay, eto ngayon. Pagkatapos natin marinig ang lahat, magbabati kaya itong mga kasama natin dito ngayon. O itong mga kaibigan natin, aalamin po natin, away ngayon, bati ba later? Ito kaya ang maging pang-finaling performance ng mga nag-aaway na stand-up comedian. Abangan ang susunod na kabanata dito sa Face to Face Harapan! Puti, puti, puti! Puti, puti, puti! Puti, puti, puti! Puti, puti! Harapin mo face to face. Sa lahat ng mga pinag-usapan natin dito, ano naman ang masasabi mo, Donita? Para sa akin talaga, bilang isang stand-up comedian, mas maganda talaga na pinag-uusapan lahat ng bagay. Kasi tulad yung sinabi talaga na kung kayo mismo ang magkakatrabaho, madali lang yan. Ikaw tatayo na ganito, ikaw tatayo na ganito. Tapos yung mga jokes nyo, yun dapat yun, maging sensitive kayo. Mas maganda yung galing sa puso at isip yung mga jokes na iniisip natin. Ganon. Ayun, galing sa isang stand-up comedian mismo. At ang malamang na maging stand-up comedian din si Ryle. Ayan. So, para sa akin naman, kung gusto ng umextra, gusto kumita ng more, maghanap ng more na paraan. Hindi pwedeng yung magrereklamo na, hindi, dapat bigyan mo pa ako. Hindi. Tulad na ginagawa ni Kokwa, naghahanap siya ng diskarte. Sa usapang love life naman, I think para sa akin, dapat may code eh. May code, di ba? Kapag hiwalay na,
bigyan mo muna siguro ng time, cool off, tapos magpasintabi. Ayun, magpasintabi. Yes. Oo, Respeto kasi lang. syempre, di ba? Pagkatapos yung marinig ang lahat, eto na yung manager ninyo, na sinasabing siya yung nanay-nanayan yung gusto niya, lahat ng mga anak-anakan niya yung magkakasundo, kailangan yung lahat ng hanap buhay, magkakabati-bati ba tayo ngayong araw? Ako po, on my part, willing akong magpakumbaba. Sabi ko nga, maliit ang mundo namin eh. Maaaring magkasumpaan tayo ngayon, pero darating ang panahon na tayo rin magkakabanggaan sa isang lugar. Ayun. Tayo rin magkakasama. Saka, on my part sa akin, madam, wala na sa akin yun. Kung isyuhan nila ako, tuloy pa rin po akong tutulong at mag-share ng blessing. Ay, ang ganda naman nun. Kasi ikaw yung may contact eh. Ikaw Apo. yung may mga connect, syempre. Pero kung sila niya, sabi nga, kung halimbawa yung mga joke ko, ginagaya mo, for sure may isang bagay na hindi ka pwede magaya sa akin. Ano naman yun? Kasi madam, bago po ako stand-up comedian, nagdo-double po ako sa mga pelikula. So ito hindi niya kayang gawin. Kasi pag nakaganito po ako, may kamukha akong artista. Abo. Cherry Pie Picache. Ganon Opo. Oo. Pag medyo bata naman po, Matet de Leon. Oo nga. Pag medyo matanda naman, baka si Fernando po, Berting Labra. Pag pinag-aaral sa eskwelahan, Padre Damaso. Ganon? Alam mo, nasa angat lang pala ng wig yun. Nasa angat lang pala ng wig. Ay, naisip na yun. Palakpakan naman natin si Kokwa. Ayan. Pinag-uusapan din lang naman ang buhok. Natanggal ang buhok kanina ni Rampa sa sabunutan. Pero ikaw ba ay willing na makipagkasunduan sa ngalan ng kapayapaan at kabuhayan? Ang sa akin naman po, ang sa side ko is, ang gusto ko lang is yung grateful, tapos respect to each other. Yun lang naman. Okay, pero magsisimula muna, magbati-bati muna kayo, di ba? O ikaw, Lavinia. Ako po, willing naman po rin ako magpakumbaba. As long as ayoko lang po talaga na may ini-issue sila sa amin. O yan, kung magkakasundo naman kayo. Wala naman po problema sa akin. Kasi parang, matagal din naman po kami nagsama-sama, matagal din po kami nagkasama-sama sa trabaho. So, kaya ko naman pong kalimutan din lahat-lahat po na nangyari ngayon. Start from zero. Zero muna tayo lahat. Pero nandyan na rin talaga yung utang ng loob. MJ, ikaw? Ang willing din po, kasi ang tagal na po namin magkakasama. Ganon. So para po mabalik lang yung pagsasama namin. Eto na. Para sa akin naman ay eto. Simple lang naman. Ang buhay ay sadyang mahirap na. Talaga bang pahihirapan pa nating sadya? 'Di ba? Kung ito naman ay pwede nating pagaanin. Ayon. Ang prinsipyo ko ay umiwas sa away. Kung mahinahon namang pwedeng pag-usapan. Okay? At respetuhan sa trabaho, paliwanagan na malinaw, patas na hatian, utang ng loob, ang pag-iisip sa kinabukasan, lahat yan mga values yan. Kung lahat yan iisipin natin, lahat yan ay kasama sa formula para sa mas maaliwalas na paghahanap buhay, lalo na sa larangan ng kasiyahan at pagpapatawa. Tama? Correct? Correct? Ayan! Okay! Ate Kuring! Ate Kuring! Ako ang inyong pambansang referee, Ate Kuring, nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Mag-ano na kayo? Mag-ano na kayo ayan? Ayun. Sige na. Sige na. Kayo naman mga bakla kayo. Ang bakla-bakla kayo. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sabulan, sabuting, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may Paano kung hindi
hindi tilaok ng manok ang gigising sa'yo, kundi masangsang na amoy ng mga dumi ng alagang manok ng kapitbahay mo. Kasi ako na rin. Para amuin niya lahat. Ubusin niya yung amoy. Kasi bigyan kita, ganyan ka. Siya nakikiamoy lang siya, nagre-reklamo pa. Kung sino yung talagang pinakamalalapit sa'yo dati, yan din ang pwede mo maging pinakamatitinding kaaway. Umalis na kasi ako, isa ka rin. Kasama kayong dalawa.